guys, welcome dito sa Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. The Hierophant in reverse. What's the Hierophant in reverse here? May nag-end, may natapos, may change, may transformation na nangyari. Ito yung parang natanggal sa'yo. O hindi na nang i-influensya sa buhay mo eh. Sa buhay mo mismo yun ang influensya. Sa buhay, yes, sa buhay mo, sa isip mo, yan ang nagpa-stuck sa'yo. Yan. At pinapahirapan ka niyan ng mga influences ng mga tao. Mga tao yan sa society. Yeah, influences nila like their ill wishing, mga ganun, and hindi may influences nila like spells, mga spells yan nagpahirap sa'yo, mga spells nila, mga ganun, at iba pa mga influences maliban na dyan. Bakit may influensya ka ng mga spell nila? Yung isip mo, sulsulan nila, utusan ka nila, o kaya influensya nila yung buhay mo na mga spells nila. Sila na mag-control sa buhay mo, kung mangyari sa buhay mo. Ganun. Ano pa? Kung mangyari sa love life mo. Kasi gagawa nila ng spell na ganito dapat mangyari, hindi ka maging masaya. Hindi ka magkatuluyan ng person mo. Ma-block. Kita niyo yung mga taong malas love life nila. May gumawa niyan ng spell o black magic. Ano pa ang energy mo ngayon? The Father. You're strong. Of course, the Father, you're brave. May lion dito. And majestic. Powerful. Kasi may lion, no? And parang alpha. Alpha male, alpha female, mga ganun. Alpha female, alpha male, mga ganun. Bakit nasabi ko female kung babae ka? Nanonood. Symbolism lang tong father na to na. You are strong and brave. You are secured, stable, grounded sa earth na yun. And ano pa? Ang energy mo ngayon. The Mother, both mother and father. You're stable, secured, comfortable, and feminine and masculine, both may feminine and masculine sa energy mo. Pure. Makikita sa'yo na brave ka, pero hindi nakaka-intimidate, no? Yan, para Empress ito. Sino ang magme-message sa'yo? Etong person na nagdurusa, nahirapan, o naka-experience ng financial crisis or sa love life na crisis. na left out in the cold siya, or na ghosting, na experience niya, or parang kinalimutan na, pwede ikaw yung nagparadama niyan sa kanya na parang nakalimutan mo na siya,
na hindi mo na siya kailangan, mas buhay mo na mabubuhay ka kahit wala siya, ganun, parang nabando na ba, ganun. Kung hindi man ikaw ay iba. So ano pa, energy nitong person na to na hindi siya masaya, hindi siya fulfilled, hindi siya contented sa buhay niya, hindi positive, and hindi siya namuhay ng wini-wish niyang buhay. Yan nga, nadurusa. Anong tungkol dyan kay Five of Pentacles na yan na mag-message sa'yo? Naka-restrict pala, kaya pala nagdurusa siya. Parang naka-bind. Sino may kagawa niyan? Tao? Tao? Ha? Pwedeng tao. Pwede. Upright ba yan? Pwede pa. Pwedeng tao. Baka tao at mga parang pahalang sa tao. Ano yung nag-restrict dyan, mga pahalang mga spirits. Hindi spirits, mga fallen angels. Fallen angels ang nag-restrict dyan talaga. Tumpak. Siguro may mga tao din, pero kung tao lang siguro, hindi basta-basta mabahin ito ng mga tao. Fallen angel, yan ang nag-restrict sa tao na yan. At parang piniringan yung mata, no? Parang biktima siya, parang in a bandage, no? In a bandage itong person na to. Hindi pa nakalaya sa pang-restrict sa control ng fallen angel, guys. Kilala ka na ba ni Five of Pentacles na yan? O kaya, hindi pa. Hindi ka pa niya kilala. Pero, makikilala ka niyan. Yeah. New person. So, kung ito yung dinadanas sa yun, ay maaaring kung na-left out in the cold yun, ng karmic niya, hindi ikaw. Sino pa ang magme-message sa'yo na i-pursue ka, na gusto kang makasama sa buhay, na maging partner ka? Itong na heartbroken pero naka-recover na siya sa heartbreak. Yan. O kung inatake sa puso, ay naka-recover na siya sa atake sa puso. Pwede rin kasi sa puso ito eh. Or kung heartbroken nga, kung nasaktan sa pag-ibig din, no, ay naka-recover na siya sa heartbreak, sa breakup, mga ganun ba. Saan lang, ito lang. The Fool. Hindi ito nagpapadalos-dalos. Hindi siya ganun positive na mag-take ng risk na magpadalos-dalos. Pero ito yung person na mag-pursue sa'yo na gusto kanyang makasama. Maring may fear o napipigilan pa to o nakukontrol yung fear niya, ng takot niya, o mga pangamba, ganun. Okay, hindi agad-agad ito nakapag-take na action. Kilala ka na ba ni Three of Swords na yan in reverse? Abe? Oo, kilala ka ni Three of Swords in reverse. Kilala ka niya. So, ano yung feelings niya ni Three of Swords in reverse ngayon? Na meron kayong spiritual connection, na you are connected intuitively, energetically, nafe-feel yung energy mo, tate.
Hindi. Hindi niya na-feel yung energy mo. Na meron kayong spiritual connection nitong person na to. Yun ang nararamdaman niya. Anong iniisip niya? Iniisip ka ba ngayon yung Three of Swords na reverse na to? Hindi. Kanina ba? Iniisip ka ba ni Three of Swords na reverse na yan? Hindi. Lately, naisip ka ba ni Three of Swords na reverse na yan? Lately. Yeah, lately. Ano iniisip ni Three of Swords and reverse na yan? Lately. Iniisip ka niya lately. King of Pentacles. Gusto ko niya mapangasawa na talaga. Hindi. Upright ba to? Alam nga. Hindi. Gusto niyang maging a good provider sa'yo. Ayun. Talaga driven siya na talagang willing no, na mag-take the action. Kasi gusto niya maging a good provider sa'yo. Provider ng pagmamahal, material sa material. Kadalasan material to eh. Siya ang mag-provide sa'yo. Lalo kung babae ka. At responsibility talaga ng lalaki yung mga financial, di ba? Pero, mas maganda para sa babae yung may source of income din siya para kahit anong mangyari, meron siya, di ba? Hindi siya kawawa kung sakali bang maghiwalay, di ba? Kung sakali maghiwalay, ha? So, ano pa? Iniisip ni Three of Swords in reverse na yan. Tuwing naiisip ka niya. Ang wag na mag-juggling. Ang mag-decide na ano. Ang mag-decide na siya na mag-offer na nito. Bagal, siguro matagal to bago niya mai-offer to sa'yo kasi parang nagja-juggling siya ba. Ang bagal, no? Knight of Pentacles. Na may offer niya na to, yung serious offer. Yung offer niya may commitment. Ang bagal niya may offer sa'yo. Kung kontakin ka niya, ang tagal. No? Ang tagal ka niya bago kontakin. Mga ganun ba? Kung puntahan ka, ang tagal niya makapag-decide na puntahan ka. Yung ganun ba? Kasi merong Two of Pentacles and Knight of Pentacles dito. Ano ba nagustuhan sa'yo? Ni Three of Swords in reverse na yan. Queen of Air. Magaling ka magsalita. You're intuitive kasi color na intuition to. And meron pang owl dito. Clear and sharp yung mind mo. May mga nakikita ka, may mga obserbahan ka. Like the owl, di ba? Yung owl nakikita sa madilim, no? May ganun silang ability na klaro yung paningin nila sa madilim paggabi. Kahit walang ilaw pa yan. Nakikita nila yung ibang hayop paggabi. Yan. Yung ibang hayop hindi makakita pag madilim. Kaya natutulog ang kahit tao, di ba? Natutulog paggabi kasi madilim. Maliban na kung may ilaw, makakita. Pero kung wala, yung mga tao, di ba? Yung ibang hayop. Kung walang ilaw, hindi makakita yung mga tao at ibang hayop. Pero itong owl na to, makakita siya kahit walang ilaw. Ganyan yung kanilang ability. Ganyan sila. So, may ganun kang kakayanan na makita. Hindi ibig sabihin na makakita kasi madilim, ha? Hindi ganun, ha? Malalim to, no? Explanation about tungkol dito. Na nakikita mo yung mga para sa iba, wala silang makita. Like, sample na lang, yung mga scheme and deceit ng iba. Yung pahay na ginagawa nila. Yung mask. Yung nakatago behind the mask na nilagay nila.
Yung pagpipretend ng iba. Pagkukunwari ng iba. Yan, yung mga ganon. Sample na lang yan. Yan. And then, madali mong makita yun. Madali mong obserbahan. Actually, mahirap yung may ganyan ka kasi para nagkaka-problema sa iyong relationship. Bakit? With others, kasi nakikita mo yung tunay na kulay nila, na tinatawag na tunay na kulay, no? Yung mga pagpipretend nila, nakikita mo yung mga sikreto nila, yung mga tinatago nila. You know that they're fake, they're not being real to you and to others, na you cannot trust them, di ba? And alam mo, nakipagplastikan lang sila sa'yo. Mahirap siya. Pero it's advantage din yun kung pakikinggan mo, paniniwalaan mo yung intuition mo, yung ganong kakayanan mo. Kasi maiwas ka sa mga katulad na may masamang balak sa'yo. Maiwas ka sa plots nila, scheme and deceit, sa mga kung ano pang malalaman mo yung kanilang mga even their intentions, their real identity, their face behind their mask, na ilang patong yan na mask. And madaming ganyan, naglalagay ng mask, no? Madaming ganyan, kala nyo hindi nagpapakatotoo dahil mas daw sila, mas komportable ata, mas parang safe daw yun, ewan ko sa kanila bakit sila naglalagay ng mask. You have to do that. Why? Bakit? Kaya gagayahin nila yung iba. Naging iba na yung personality nila, hindi na sila yung totoong sila. Ginaya nila yung iba eh. Na hindi naman nila magaya. Naging huwad na. Madaming ganun, di ba? Yung iba dyan may mature, gaya-gaya. Ito naman, dahil may alam ko sa spiritual, merong merong rosary, ayan. You know what is right. Alam mo kung yung tama. You're pure. Puti yung pakpak. Maybe your thoughts are pure. And kasi anghel nandito di ba? May mga alam ka sa mga like sa Bible, may Bible dami kang alam tungkol sa Biblia. Siguro palabasa ka ng Bible, mga ganun. About spiritual. Init. Ano yung kinabiliban sa'yo ng person mo na si Three of Swords and reverse na yan? Ito naman. Isa lang. Hirap ba i-explain? Charot. Queen of Air. Isa lang. Queen of Earth. You're stable, grounded, secured, intelligent. Intelligent ka naman. And comfortable. Business-minded. Or may pagka-entrepreneur, mag-isip. O baka entrepreneur ka. May business ka. Ayan. May idea.
Ano ang wish mong nagagrant? Was with the 9 of Wands. Yung magwardyahan mo yung puso mo. Hindi. Yung madipinsahan mo yung sarili mo. Yung sarili mo. Hindi. It's a defense or yung makapagtaas ka ng wall. Yung makapagtaas ka ng wall. Na, yun, yung makapagtaas ka ng wall. Para, kasi masyado sigurong mahina yung defense or yung dito. Yung ano ba, yung guard mo or yung wall mo, wala kasi boundary, healthy boundary yung tawagin. Healthy boundary, yeah. Yung makapaglagay ka ng healthy boundary. Yan yung ibig sabihin yan. Yung makapaglagay ka ng healthy boundary. Masyado kang naging malambot kasi dahil sa ano ginagawa nila spell sa'yo, kaya naging malambot ka. Dinidestroy nila yung healthy boundary mo. See? Dinidestroy ng spells nila, no, para maging malambot ka. Yeah. At nasa-succeed yun. Dinidestroy ng spells nila ang healthy boundary mo. That's why naging malambot ka. Yan, may ginagawa silang spell. Pero nakikita yan ng God at ng Diyos. Hindi makakalusot. Spell ginagawa nila. Ayan, makapagtaas ka na ng guard, ng wall, na makapaglagay ka na ng healthy boundary. Hindi na nila masira yung healthy boundary mo. Pagkaganyan. Guidance for you. Assertiveness. Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Boys, tama muna laro. Doon muna kayo sa labas maglaro. Hindi na. Ano? Labas na maglaro. Ano? Sige na. Ito maglaro ha. Ano ang next na mangyari sa inyo? Wait lang, hindi pa tapos yung tanong ko. Sa inyo, ni person mo na si 3 of Swords in reverse. Ano kaya next na mangyari? May tatalikod, may lalayo. Sino ang tatalikod? Ikaw? Tatalikuran mo. Sino? Si 3 of Swords in reverse? Ay, tatalikuran mo si 3 of Swords in reverse. Ano yun? Maghabol si 3 of Swords in reverse niya. Maghabol siya kasi gusto niyang bumuo ng family with you. Kahit tatalikuran mo siya, kahit maging matapang ka, natalikuran na siya. Kasi ikaw talaga gusto niya magpangasawa. Ikaw ang wish fulfillment niya. Ikaw ang kukumpleto sa kanya. Ikaw lang gusto niya maging partner. Alam niya maging masaya siya with you. Alam niya maging fulfilled siya, satisfied with you. Kaya talagang mag-ahabol siya. Magmamakaawa ba siya? Si 3 of Swords in reverse? Magmamakaawa siya para lang ma-reunite kayo. Ex mo to. Ex mo.
Sige na, langga lang. Sige na, sige na. Anong gustong sabihin siya ni Three of Swords in reverse? Hindi nga siya masaya. Hindi siya fulfilled, hindi siya satisfied sa buhay niya. Hindi siya namuhay ng maluwis niyang buhay. Kasi nga, wala ka eh. Hindi kayo okay eh. Gusto niya makarecover sa hurt, sa painful experiences niya as a pag-grief. Gusto niya hindi na siya nag-grief. Nag-grief siya palagi ba? Lagi. Lalo kung may distance inyong dalawa. Dahil ba sa'yo kaya siya nag-grief? Dahil ayan stagnant o tingga o ano yung connection niya. Parang nag-aantayan eh. Nag-aantayan. Parang walang growth eh. Wala eh. Dahil nasayang ka niya. Dahil na-miss yung opportunity with you. Dahil ex mo na siya. Dahil tenga, ang connection nyo, tenga, kung anong meron nyo, tenga. Walang improvement, wala nga eh, tenga nga eh, ex nga eh, hanggang ganyan lang muna ngayon, ex mo siya, ex ka niya, yung ganun, tenggang ganun, parang nag-aantay kung kailan na magkaroon ng new beginning ulit sa inyong dalawa, reunion, ganun. Kaya yan. So, ayan. Ito na lamang for collective reading, guys.